Nasa huling taon na nga ng kontrata itong si Lebron at sa huling taon na yon, may player option siya doon na kung saan pwede niyang i-accept or i-decline. Pero bakit mas nararapat niyang i-decline ito? Tara, pag-usapan natin yan. Sa naging podcast ni Jovan Buha at Eric Pincus, sinabi ni Eric na kapag nag-accept or nag-opt-in itong si Lebron, ang magiging sahod nito sa susunod na NBA season ay 51.4 million, tapos pwede pa siyang mag-sign ng 2 years extension sa Lakers na pwedeng mag-start sa 54 million ang magiging sahod. Ang magiging downside kapag nag-opt-in si Lebron ay magkakaroon siya ng trade clause kung saan pwede siyang i-trade ng Lakers. Kung pera ang pag-uusapan, pabor ito para kay Lebron kasi plus 3.8 million ang magiging sahod niya next season compare sa 47.6 million na sinahod niya ngayong season. Tapos in the following season, sa kasunod na season after ng susunod na season, 54 million ang magiging sahod niya. Pero bakit ko nga ba nasabing dapat mag-opt out itong si Lebron? Ganito yun. Kapag dinecline niya itong player option, pwede siyang mag-sign ng bagong kontrata sa Lakers. Pero ang downside, magiging mababa ang sahod nito. Nasa 50 million na lang ito, pero ang maganda dito, pwede niyang ilagay sa kontrata ang no trade clause kung saan hindi siya pwedeng i-trade na itong Lakers. Pero malabong i-trade ng Lakers itong si Lebron dahil wala naman sa culture nila yan. Ayon din kay Eric, sa palagay nito kapag nag-opt out itong si Lebron, magkakaroon ito ng some level of power in leverage para i-push ang Lakers na gawin ang gustong gawin netong si Lebron. Magiging pabor din ang pag-opt out ni Lebron para sa Lakers dahil bahagyang bababa ang magiging sahod nito. Makakasave ang Lakers ng 1.5 million na kung saan magkakaroon sila ng flexibility na pwede nilang gamitin para sa bagong kontrata ni Max Christie dahil nag-expire na nga ang rookie contract nito at kasalukuyang restricted free agent na, o kaya pwede rin nilang gamitin ang nasave nilang pera para isign sa bagong kontrata itong si Taurean Prince dahil tapos na nga ang 1-year contract nito sa Lakers at unrestricted free agent na nga ito sa ngayon. Bukod dyan, nasa 4 million din ang masasave ng Lakers sa 2025-2026 NBA season. Yan ay kapag nag-opt out itong si Lebron. Pero syempre, estimate lang yan dahil magkakaroon nga ng bagong kontrata kapag nag-opt out si Lebron. Anong sa tingin mo, Kamamba? Pabor ba kayo na dapat mag-opt out na lang si Lebron para magkaroon ng flexibility ang Lakers this off-season?